Magandang araw. Ako nga pala si Robert, 32 years old at nagtatrabaho bilang nurse sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Ang asawa ko ay sa abroad nagtatrabaho at meron na kaming isang anak na lalaki na 7 taong gulang na. Plano na rin namin sumunod ng anak ko kay Mrs. Inaayos lang namin ang mga papeles na kakailanganin namin. 2001, nang makilala ko ang isang babae sa National Bookstore sa Robinson, Malati. Bumibili siya ng Fundamentals of Nursing textbook. Nagkataong naghahanap din ako ng drug handbook na mga oras na yun. Suggest ko sa kanya na Potter and Perry ang kunin niya, which is inayunan naman ng sales lady na nag-a-assist sa kanya. Magkasabay kaming nagbayad sa cashier. Hinintay pa niya ako sa counter, then nagpasalamat siya sa akin. Inalok ko siyang mag-dinner kasi 7 p.m. na ng time na yun. At gutom na rin talaga ako. Pumayag siya sa alok ko. Habang naglalakad kami, nagpakilala kami sa isa't isa hanggang sa makarating kami sa pinagkasunduan naming food chain, Shakey's. Pagka-assign ng mesa para sa amin, naupo kaming magkaharap. Then nag-order kami ng food. Habang naghihintay kami ng order namin, kwentuhan, tarungan about sa mga sarili namin ang pinag-usapan namin. Sinabi ko almost lahat about me, trabaho ko, at kung taga saan ako. Nakapagpalitan agad kami ng number. Itatago na lang natin siya sa pangalang Melody. 29 years old siya at that time. Mas bata sa akin ng 3 years. 5'5" ang height, birugan ng mukha, chinita, long straight hair na may shades of brown, maputi, at may pagka-chubby pero sexy. Well proportion ang katawan niya. May curves, at napaka-heart ang dating sa akin. Naka-formal pants siya that time. Naka-heels, blouse at blazer. Red lipstick at eyeliner. Posturang-postura siya ng araw na yun. Freelance buy and sell ang pinagkakaabalahan niya. Mostly kotse at properties. Medyo madaldal siyang magsalita. Marahil dahil sa klase ng trabaho niya. Right then and there, nasagi sa isip ko, baka hindi na to single. At di na ako nagkamali. Dahil kasal na siya. At may isang anak ng lalaki na 2 taong gulang. Ang asawa niya ay nagtatrabaho bilang isang car dealer sa Marintawak. Nasabi niya na madalas siya sa Alabang Taguig area at minsan ay Makati area. Ang libro na kanyang binili ay para sa pamangkin niya na pinapaaral niya ng nursing. Nasa Robinson siya that time na yun kasi may client daw siya. Marami siyang tanong about nursing. Sinabi ko ang pros and cons ng trabaho at ng buhay bilang estudyante ng isang nursing student. Sinabi ko rin ang nursing ay hindi propesyon, kundi bukasyon o serbisyo. Sinabi ko rin, nayayaman ka lang sa nursing kung mag-a-abroad ka, lalo na sa Amerika. Habang kumakain kami at nagkukwentuhan, unti-unti kong napapansin na maganda nga pala talaga siya kahit chubby. At sa bandang neckline ng damit niya, ay tila hinihila ako para pagmasdan ng palihim. Kaya ayaw kong ipalata, baka kasi kung ano pa ang sipin niya sa akin. Then bigla siya mag-offer sa akin ng negosyo niya. Kotse. Slight to use. Then na-realize ko bigla, prospect client na pala niya ako. Magaling talaga sa negosyo to. Sa isip-isip ko. Sinakyan ko yung mga offer niya. At since kotse ang usapan, nagpakita naman ako ng interes pero wala akong balak bumili ng kotse or ano pa man. Kasi malapit na rin akong lumipad o mag-abroad ng mga panahon yun. At ayaw ko nang mag-iwan pa ng mga gamit sa Pinas.
Sa halos 2 oras namin sa loob ng Shakers, ang usapan namin ay mga sales niya at trabaho ko. Until nag-aya kami uwi na. Tinulungan ko pa siya sa mga dala niyang gamit, then naglakad kami papuntang exit. Habang naglalakad kami, mas matangkad pa siya sa akin dahil sa suot niyang heels. Pero kahit chubby siya, ang sexy niyang magdala ng sarili. Nagpasalamat siya sa dinner. Libre ko kasi ako ang nagyaya. Sumakay na siya ng taxi at ako naman ay naglakad papuntang LRT station. Pagdating ko sa bahay, ang dami kong unread text messages. Si Melody pala. Nagpapasalamat at sana daw ay magka-interest akong bumili sa kanya ng kotse or property para daw magkita kami ulit. Pero mas interesado ako sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, sabay ngiti. Tapos nag-reply ako. Sabi ko kapag kaya ko na yung presyo, why not? Salamat sa time na magkaroon din ako ng dinner date sa isang hot at maganda. Sabay send. Bolero, paano? Good night. See you soon. Reply niya. Lumipas ang mga araw. Paminsan-minsan tinetext ko siya. Kumustahan lang? Nagre-reply naman siya. Alam kong busy siya sa racket niya at sa pamilya, kaya di ko siya madalas iniistorbo. Until one day sa duty, nag-text siya. Di ko masyadong pinansin kasi toxic talaga kami nung araw na yun. Pag-uwi ko sa bahay, doon ko lang nabalikan ang text niya. Nag-aaya siyang makipagkita. Nag-reply ako. Nag-sorry. At nagpaliwanag na busy ako kaya di ko siya nasagot. Then nag-set kami ng day at time ng pag-meet up namin. Alam kong business ang pakay niya pero ang akin ay makasama siya. Sabado, 10 a.m. SM Mega Mall ang usapan. Lunch meeting daw. Sa isip ko kahit maghapon pa okay lang kasi day off ko. Inabangan ko siya sa labas ng entrance ng mall kasi sarado pa nang dumating ako sa SM. Then nakita ko siyang paparating. Naka-jeans na fit, sleeveless na white blouse, at as usual, heels. Nakatali ang buhok at naka-makeup. Nakangiti siya nang makita ako. Sabay kaming pumasok sa mall. Beso-beso at kumustahan. Napansin ko na wala naman siyang dalang malaking bag or folder man lamang. Anyway, inaya ko siyang kumain. At dahil nasa Mega Mall kami, paborito kong food doon ay yung vegetarian food sa food court. React agad siya. Bakit daw heavy meal agad maaga pa? At bakit daw vegetarian? Sabi ko una, gutom na ako. Pangalawa, breakfast ang pinakamahalagang meal of the day. Ayaw niya namang kumain, so naghanap muna siya ng light meal at kape bago ako umorder ng pagkain ko. Nang makahanap kami ng pwesto, kwentuhan as usual, then alok siya ng business niya. Hanggang sinapunta ang usapan sa buhay pamilya. Hindi ko daw ba namimiss yung asawa at anak ko? Sabi ko, miss ko na sila. Ang anak ko nakikita ko naman every other month pag umuwi sa probinsya. At ang misis ko naman, every other year kapag bakasyon niya. At since paalis na kami mag-ama, magkakasama-sama na ulit kaming tatlo. Sabi ko sa kanya, buti pa kayo, magiging masaya na. Ako, hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang asawa niya pala ay madalas umuwi ng gabi. At kapag Sabado ng gabi, ay uuwi pa itong lasing galing sa mga kabarkada. Ang anak naman nila ay madalas nang iiwan sa nanay niya sa Bulacan dahil sa klase ng trabaho nilang mag-asawa. Kasama nila ang pamangkin niya, pero nag-aaral naman to. Kaya walang magbabantay sa anak niya. Siya naman ay araw-araw umaalis para rumakit at madalas gabi na rin umuwi. Zero halos ang buhay nila o niya pagdating sa kama. At minsan kapag nag-aaway sila,
nasasampal ba siya ng mister niya. Nasabi niya rin sa akin na mas malaki pa nga ang kinikita niya kesa sa asawa niya. Pero ang tingin sa kanya ng mga biyenan niya ay siya ang walang trabaho. Kaya daw siya nakipagkita sa akin kasi gusto niya lang ng kausap at papunta din pala siya ng Bulacan para sunduin ang anak niya. After naming kumain, nagpasyal kami sa mall. Naupo sa pinakamataas, tapos kwentuhan ulit. That time, parang naging close kami sa isa't isa. Sabi ko, kapag gusto niya ng kausap, let me know lang. At basta off ko, magkita kami. 2:00 ng hapon, hinatid ko siya sa may sakay ng bus na dadaan sa binababaan niya papuntang bayan nila sa Bulacan. Pagkasakay niya, sinabihan ko lang siyang mag-ingat at nag-message na lang siya kapag nakarating na siya. Pagkaalis niya, bumalik naman ako sa mall para mag-ikot-ikot. 4 p.m. May nag-text. Si Melody. Nakarating na daw siya sa bahay ng nanay niya. At babalik din daw agad siya kasamang anak nila. Makalipas ang 3 linggo, araw-araw pa rin kaming nagkakamustahan ni Melody. Isang gabi, nakatanggap ako ng message. Magkita tayo? No business. Usap lang. Gusto lang kita makita at makausap. Kinabahan ako na na-excite sa message niya. Saan? Kailan? Reply ko. Nauna, reply niya. Alam niyang off ko kinabukasan, kaya siguro siya nag-ayang magkita. Nagkita kami sa isang fast food along Kalayaan Avenue ng 8:00 ng gabi. Kala ko dun lang kami. Hindi pala. Nagaya siyang pumunta kami sa G-Belt para daw maglakad-lakad. Doon sa may chapel sa gitna. Very casual siya. Naka-shorts, flip-flops, t-shirt na black. Pagdating namin sa place, naglitan niya na siya. Malapit lang pala yung fast food sa bahay nila at kaya siya nag-ayang maglakad-lakad ay para makahinga ng matiwasay. Doon niya nasabi na nag-away pa na silang mag-asawa. Sinampal siya at halata yun sa pisngi niya. Umalis daw ang asawa niya at may bitbit na backpack. Baka daw uuwi sa probinsya nila o makikitulog sa mga kabarkada. Umiiyak si Melody. Di ko alam yung gagawin ko pero pilit ko siyang pinapakalma. Inabot kami ng 12 midnight doon sa lugar. Maya-maya inaya ko na rin siyang umuwi na. Pumayag naman siya kaya sumakay kami ng taxi at inalok ko siyang ihatid hanggang sa kanila. Bago siya bumaba, nagpasalamat siya at hinalikan ako sa pisngi. Kinantian ko din siya ng smack sa kabilang pisngi. Kinabukasan, pagkagising ko, may text ulit si Melody. Magkita ulit tayo today. Please, 6 p.m. after my client meeting. Atrium Building, Bandia. See you. Nag-text back ako to confirm. 5:45 p.m. Naglakad lang ako papunta sa meeting place kasi malapit lang yun sa inuupahan ko. Pagkarating ko sa building, nandun na siya, nakaupo sa corner. Inaya niya akong umalis agad sa lugar na iyon. Pero sa likod kami dumaan. Hila-hila niya ako sa kamay. Bit-bit ko naman ang isa niyang bag. Nagulan ako sa bilis ng action niya. Paglabas namin ng building, alam ko kung anong nasa likod noon. Victoria Court. Hindi na tayo bata parehas. Alam kong alam mo ang gusto ko. Tara. At ganoon na nga. Sa isang iglap, ay nasa loob na kami ng hotel. Plano ko pa lang. Pangarap ko pa lang na dalhin siya dun. Dalhin sa hotel. Pero heto, inunahan na niya ako. Si Melody na mismo ang nagaya at nagdala sa akin sa lugar na iyon. Siya ang kumausap sa room attendant, pero halatang di niya alam ang kalakaran doon, kaya ako na ang kumausap. Sinabi kong 3 hours. Nagulat pa si Melody, pero nakangiti. Pagdating namin sa room, nilibot niya ang mga mata niya. Tinignan ang banyo, ang kama, at ang mga nakapalibot na salamin. Mukhang first time niyan makarating sa gantong lugar. Nilapitan ko siya. Bakit nagaya ka dito? Tanong ko.
Gusto kong gumanti. Sagot niya sabay lapit at halik sa akin. Nagulat ako. Hindi ako makapaniwala na ang magandang bisis na to ay mapapasa akin na ng mga oras na yun. Unti-unti kong kinalas ang suot niyang blazer. Ang bango niya. Hinata ko siya at sinuyo sa labi. Pansin ko matindi ang pagkasabit niya. Dahil na rin siguro sa hindi na naibibigay ng sapat ng asawa niya ang pangangailangan niya. Marahan ko siyang inihiga sa kama at tuluyang nagpakalunod sa nakaw na sandali. Napahinto pa ako sandali. Sa kadendahang bumuhod sa akin. Naantig pa nga ang damdamin ko. Hindi ako kumukurap ng mga oras na yun. Para akong estatwa na natulala. At isang nakakaakit na ngiti ang muling pumukaw sa aking katinuan. Sa puntong yun ay tuluyan na kaming nagkasala. Yumakap ang mga bindi niya sa aking bewang at maigpit na parang ayaw niya akong pakawalan. Sa isang saglit, tuluyan ng umuga ang matibay na kama na naging dahilan ng aming pagkakasala. Pagkakasala ng dahil sa paghiganti niya. Halos mawala sa katinuan ng malungkot na misis. Ang mako ko ay gigil na pumako sa aking likod habang tinatahak namin ang kawanan. Nang may masmasin kami parehas, ay bumangon siya at pumunta ng banyo. Bago ko siya sinundan doon, ay umorder muna ako ng pagkain. Sinabihan ko ang attendant na iwanan ng order sa labas ng second floor. Nag-iwan ako ng tip. Tsaka sinara ang pinto at sinundan ko si Melody. Naabutan ko siyang nakatapat lang sa shower. Hindi ko alam kung nag-iisip o nagsisisi ba siya sa mangyari. Pero niyakap niya siya mula sa likuran. Maya-maya, sabay din kaming lumabas ng banyo. Kinuha ko ang order kong pagkain at inabi ko na si Melody na kumain na muna. Naka-black see-through 90s lang siya. Magkatabi kaming naupo. Pero panay pa rin ang tingin ko sa kanya. Ang ganda mo talaga, sabi ko. Huwag mo na akong bulahin. Natikman mo na nga hindi na kailangan yan. Sagot sa akin ni Melody. Lalo akong nag-alab sa sinabi niya. Alam ko na hindi lang 3 oras ang stay namin dito at madadagdagan pa. Agad akong pupunta ng CR para magbawas. Pagbalik ko, kakababa lang ni Melody ng phone. Tumawag pala siya sa front desk para mag-extend hanggang 12 hours. Napangiti na lamang ako. Maya-maya, tumabi siya sa akin at binulungan niya ako. Akin ka hanggang umaga. Gawin natin tong memorable. Sabay kiss niya sa lips ko. Hanggang sa muling may namagitan sa amin. Magkayakap kaming magkatabi after noon. Sinabi niya sa akin na first time daw niyang mabaliw ng ganoon sa isang lalaki. At baka hindi daw niya ito makalimutan. Habang nag-uusap kami, ay bigla namang nag-ring ang phone niya. Kaibigan daw niyang babae. Bumangon siya at sumenyas sa akin, nakakausapin lang daw niya sa CR. Pagkatapos noon, sinulit namin ang mga sandaling yun. Magkayakap kaming nakatulog. 4 a.m., nagising ako nang may marinig akong nag-shower. Si Melody. Chinek ko ang cellphone ko. Walang missed call at walang text. Buti na lang. Lumabas si Melody sa shower room at nakatapis. Mag-ready na daw kami kasi kailangan niyang makauwi bago pa sumikat ang araw. Nagtungo na rin ako sa shower room para mag-ayos. Pagkabalik ko, nakita ko si Melody. Nakahiga sa kama. Sabay-sabi, pwede bang isa pa bago tayo umuwi? Sino bang makakatanggi sa request ng isang magandang misis na nasa harapan ko? Lumapit ako sa kama at muli ay nagkasala. Nagpahinga kami saglit at pagkatapos ay umalis na. Tumawag ako sa front desk. Nag-request ako ng taxi. Before pa lumagpas ng buendia, bumaba na ako ng taxi. Si Melody na din ang nagbayad sa bill ng hotel. Pag uwi ko sa bahay,
Isang message ang natanggap ko, si Melody. Pero sa dami ng sinabi niya, isa lang ang nagpangiti sa akin. Sa susunod ulit ha. Can't wait. 8 months din ang naging relasyon namin ni Melody na ganoon ang setup. Once a week kung magkita. Plinano rin niyang iuwi ako sa kanila. Pero never nangyari kasi nandun palagi ang asawa kahit gabi nang umuwi. At iwas na iwas rin siya sa mga mata ng mga kapitbahay at kakilala. Although na-meet ko at napakilala niya ako dun sa friend niya na tumawag sa kanya habang nasa hotel kami. Makalipas pa ang isang buwan, ay nagpaalam na ako sa kanya na tuloy na ang pag-alis namin ng anak ko. Nakakalungkot, pero wala eh. Ganun talaga ang buhay. Pero may maganda naman kaming closure ni Melody at hanggang ngayon, nagkakausap pa rin kami. Hoping na one day, magkita ulit kaming dalawa para muling bumuo ng masayang alaala. Hanggang sa muli.